Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Merry Christmas to everyone. Nako, maraming napaskuhan, maraming napamasko. At sa ngayon, nag-iisip na ng mga i-add to cart at ng mga bibilhin, lalong-lalo na sa ating mga riders. Diyos ko day. Anyway, eto, share ko lang sa inyo kung ano yung mga gusto ko sanang bilhin and paano ako mag-isip. Baka sakaling merong makarelate sa inyo dyan. At tingnan natin, baka may mapulot tayong konting aral at matututunan sa paggastos, sa pagbili ng mga kung ano-ano para sa motorcycle riding. Meron ako nakita sa Moto Market, Moto World na riding boots. Alam nyo naman na nasira na yung aking TCX touring boots. Talagang hindi na magagawa ng paraan, sirang-sira na. So kailangan ko nang bumili ng kapalit para 100% pa rin yung safety natin sa rides. Nakakita ako ng high cut na boots, riding boots. Ito yung pwedeng pwede mong isabak sa track day, pwedeng ipang track. So maganda yung kanyang quality. Naka 50% off. So from 36,000 pesos dati, ngayon 18,000 pesos na lang. It's a good deal. Yun nga lang, syempre hindi ko alam kung talagang 36,000 dati yun. Pero sabihin na natin totoo lahat yun. So yung 36k ginawang 18k, siguro paubos na yung yung stock at last pieces na siguro kaya naka-sale. So napaisip ako, uy, okay na deal to kasi matagal ko na rin namang gusto na magkaroon ng riding boots na yung pwedeng yung quality niya talaga is pwedeng pang track riding. Ibig sabihin maganda talaga yung quality. Ibig sabihin talagang na yun, pang sagara na yun, pang malakasan na talaga yun. Ibig sabihin for the street, it's an overkill. Talagang safe talaga yun. Kasi pa siya, may inner liner pa siya. As in talagang parang pang track riding nga. 18,000 pesos. It's from Dainese or Dainese, kung ano man kung paano nyo man pinopronounce yun, Dainese, whatever. Now, there's another boots naman from the same brand, Dainese or Dainese. Mid-cut naman siya. So talagang pang street riding lang ito. Hindi siya naka-sale, siguro mga sabi nila 10% off lang daw. 11,000 pesos. Pero siya, maganda rin naman yung quality niya. Again, for street riding, pwedeng pang long ride kasi may comfort din naman. Saka mahalaga talaga sa akin is yung safety. 11k. Ngayon, naisip ko, so anong bibilin ko? Yung 18k na matagal ko na rin inaasam na magkaroon ng ganong klaseng riding boots na pwedeng pang track day. Yung nga lang, hindi ko naman sigurado kung makakapag-track day ako kung magagamit ko talaga sa track day. Pero sabi ko, okay lang din kasi for street riding, ibig sabihin talagang maximum protection. Kaya lang, napapaisip din ako na Merry Christmas! Napapaisip din ako na baka naman pwedeng yung 18k ko. Merry Christmas, sir! Merry Christmas, boss! Merry Christmas! Yun, naka C1000 umataw. Anyway, ako traffic, anak. I told you! Yan mo, para tayo makakita ng ibang tao. Anyway, sabi ko, kung yung 18k na kaya kong bilhin, why not? Ang bilhin ko na lang is yung street riding boots, mid-cut, 11k lang. Tapos yung natitirang 7k, ibili natin ng bagong helmet. Kasi yung nag-iisa-isa kong helmet na Spider Recon 2, talagang nag-iisip na mag-retire dahil lumuluwag na. So dalawa yon, di ba? Kung napapanood niyo mga videos ng Man Cannot Ride, alam nyo na
yung essential riding gear na hindi pwedeng wala. Helmet, gloves, and boots. Yung gloves ko, okay na ako sa gloves eh. Nakatatlo na akong gloves. Madali lang naman bumili ng gloves eh. Yung helmet talaga at saka boots ang medyo mabigat. Kasi alam niyo naman dito sa Man Cannot Ride, hindi na, mas pinaprioritize ko yung safety. Ayokong bumili ng mga gamit na dahil lang sa kulay o dahil lang sa forma o dahil lang uso o dahil lang ginagamit ng sikat na vlogger. Ayoko ng ganun. Mas gusto ko talaga yung safety. And in terms of helmet, pagbigyan na natin yung mga humahataw. Nasaan na? Wala na sila. Ayun. O, saan ka pa? Dalawang Honda TMX na naka-tie concept. Nag-i-stroll. Hataw. Kasama ang kanilang mga OBR. Okay, going back, alam niyo naman na safety yung pinaprioritize ko. In terms of helmet, meron akong tinatarget na bagong helmet. Yung HJC CS10. Marami nagsasabi sa akin na parang nakukulangan daw sila dun sa CS10 kasi daw ang pangit daw ng itsura. Alam nyo, nung narinig ko yun, yung comment na yun, mas lalo akong naniwala na dapat talagang i-promote yung safety. Kasi yung HJC CS10, siya yung isa sa mga unang helmets ng HJC na naka 2206 ECE certification. Yung 2206 ECE certification na yun, napakagandang certification na yun. Mas mataas ang standards noon kaysa sa 2205. Pero syempre ang kalimitan sa mga bumibili ng helmet, walang pakialam sa mga ganun. Ang iniisip nila, colorway, yung graphics, yung forma. Pero walang kwenta sa safety yun. So, tinatarget ko yung CS10 ng HJC. Kung meron akong extra 7K, mabibili ko yun. So ngayon, namimili ako kung papatusin ko yung high cut track ready riding boots ng Dainese na 18K, 50% off. It's a good deal kasi yung value niya 36K tapos 50% off. Nga naman, di ba? Or yung Dainese or Dainese na mid-cut street riding boots plus HJC CS10. So ang gusto ko lang sanang i-share is ngayon marami tayong pera, marami tayong napamaskuhan. Kung bibili tayo ng mga riding gear, wag naman sana nating isakripisyo yung safety. Unahin muna natin yung safety, wag muna yung forma. Tsaka wag muna yung mga colorway, graphics na yan. Wala yung silbi sa safety. Bonus na lang yan kung maporma o maganda yung helmet or boots. Unahin natin yung safety. Safety muna kasi yung forma at saka yung mga style na yan, malalaos yan. Mawawala yan sa uso. Pero yung safety hindi. Yun lang naman. So Merry Christmas sa inyong lahat. Hindi ko pa rin alam kung anong bibiling ko. Dahil kulang pa rin ang aking napamaskuhan. But enjoy your holidays, enjoy your new year. Mamamasyal lang muna kami ng anak ko. Okay, have a good day everyone. I'll see you on another video. This is Man Cannot Ride. Maraming salamat.